Lahat naman tayo ay nagkaroon na ng pagtatalo sa ating mga magulang, di ba? Isa na siyang ganap na lalaki, 35 taong gulang. Sobrang sawang-sawa na ang tatay sa kalokohan ng anak niya at baka kulang pa ang paglalarawan na yon. Literal na natutulog ako. Gising ka na, lumabas, at inaaresto ka na. Tapos biglang humampas ang martilyo. Naputugo ako. Hindi ko alam kung anong pinanghampas niya. Sinusuri natin ang pagtatalo ng mag-ama na nagbunsod sa suspect na maging marahas. Itong Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Anim 45 ng umaga, tinawag ang mga pulis ng Barberton sa isang bahay sa Charles Avenue matapos iulat ng isang ama na inatake siya ng kanyang adultong anak na lalaki. Nasaan si Jacob? Si Jacob ang gumawa nito, bro. May taguan dito sa banda rito. Sa bandang ito. May nangyari. Oo, siyang nagsimula. Ginagawa niya to buong gabi. Nagsimula na siyang uminom. Nambubuli siya. 35 taong gulang na siya. And he whelped me with some kind of stick. Hindi ko na kaya to. Hindi binanggit sa ulat ng pulisya ang pangalan ng ama, ngunit tinukoy ang anak bilang Jacob Culbertson. Narito ang bahagi ng ulat ng insidente. Sinabi ni Redacted sa dispatch na minsan may palakol si Jacob, ngunit di siya sigurado kung dala ito ngayon. Dumating ang mga pulis at kinausap si Redacted. Ayon kay Redacted, uminom ng alak si Jacob buong gabi at nag-ingay sa pader at pintuan habang sinusubukan nilang mag-asawa na makatulog. Bumaba si Redacted at sinabihan si Jacob na tumigil sa pag-iingay. Sinabi ni Redacted na pagkatapos umalis ng kanyang asawa papuntang trabaho, lumabas si Jacob mula sa kanyang kwarto. Inihagis sa kanya ang halos ubos ng lata ng beer at hinampas siya sa braso gamit ang parang goma na pamalo. Ayon kay Redacted, nais niyang gumawa ng pahayan para sa kasong karahasan sa tahanan dahil inatake siya ni Jacob. Kaya sinabi niya na hinampas kanya ng pamalo. O kumuha siya ng rubber na pamalo. At dito mismo, sa braso, ang tama. Oo, hindi. Umaga ng magkakapatid ito. Nabasag ng lampara o ang boses. Pinulot ko ito at sinabi ko, mas mabuti pang itigil mo na yang kalokohan mo. Pinitawan ko yun mismo sa harap ng pintuan niya. Nangyari iyon pagkatapos niya akong hampasin ng pamalo na iyon. Gulo. Sa bawat pagkakataon. Bawat ikalawang buwan, kada 2 buwan, kapag nababaliw ulit si Nat, 34 na taong gulang na siya. Hindi trabaho yon. Ayaw niyang umalis. At isa siyang lasinggong siga. Sawang-sawa na ako sa bagay na yan. Hindi ko ito maigalaw. Tinangka ng mga pulis na palabasin si Jacob sa kwarto, pero tahimik lang siya sa likod ng pinto. Kwarto ba niyan? Ooh. Jacob! 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 Pulis ito! Bubuksan ng pinto? Hindi, ayokong papasukin ka. Jacob! Pulisya ito! Pwede mo bang buksan ang pinto para mag-usap? Apat na put tatlo. Ilan ang mga taong uminom ng alak? Jacob! Nakikita mo ba yung yapak na yun? Hindi alam ng mga opisyal ang nangyayari sa kabila, kaya mas nag-iingat sila. Sabi ng tatay ni Jacob, hindi niya alam na may baril ang anak niya, pero may mga kutsilyo ito at madalas magsuot ng mga bulletproof vest sa bahay. Jacob! May mga bagay na hindi mabubuksan mula sa loob. Oo, mukha rin akong ganun. Jacob, buksan mo ang pinto! Kinuha ba niya yon sa kwarto niya para ipanghampas sa'yo? Nandun ba talaga yon? Oo, nasa braso at bukong-bukong niya, hinampas niya ako sa braso gamit yon. Hindi ko nakita yung kakaibang football na yon. Ang galing ng init, bumalik ka rito. Jacob, binubuksan natin ang pinto. Pakiusap para makapag-usap tayo. Galit na galit ako, kinain ng batang yun ang tae. Akala ko nga,
Gulo! Halika na! Pwede mo kainin ng asong ito, sir. Halika dito. Halika dito, boy. Ayaw mo lang talagang matapakan siya. Halika na! Halika na! Halika na, Jacob! Sino siya sa'yo? Anak mo ba siya? Sino siya? Papipirmahin mo ba ako ng pahayag? Jacob! Bubuksan namin ang pinto! Jacob! 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 Nakasandal siya sa pinto. Oy, buksan mo ang pinto! Jake, anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Jacob, lumabas ka na. Ano? Jacob, lumabas ka na. Jacob, kausapin mo naman ako, kahit pa paano. Mga 10 minuto pang naghintay ang mga opisyal sa pintuan, ngunit ayaw pa rin lumabas ni Jacob sa kanyang kwarto. Jacob, lumabas ka na. Bago pa kami mapilitang pumasok dyan, sige na. Itutulak na namin ang pinto. Hindi mo kami mapipigilan kahit nakaupo ka dyan. Ayaw naming umabot pa sa ganon. Mas gusto naming lumabas ka na lang at kausapin kami. Hindi na kami pwedeng umalis ngayon. Sige lang. Jacob, 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 Jacob. Inaresto ka namin. Lumabas ka. Inaresto ka namin. Inaresto ka namin. Lumabas ka. Lumabas ka. Lumabas ka! Inaresto ka. Jacob, inaresto ka. Lumabas. Alam mo, nasa may pintuan man siya. Tinutulak niya ang pinto. Wala akong ginawa. Inaresto ka na. Inaresto ka. Come out now. Lumabas ka na. Hindi ko kaya. Inaaresto kita. Oh, gising ka na. Lumabas ka. Inaaresto kita. Lumabas ka na. Ay, leche. Ang daming kaguluhan noon at dahil sa mga patakaran ng YouTube, kailangan namin lumaktaw ng kaunti. Ayon sa ulat ng insidente, nang buksan ni Jacob ang pinto, di umani tinamaan niya ng martilyo sa ulo ang isang pulis. Domotugoyag. Hindi ko alam kung ano ang ipinanghampas niya sa akin. Ayon sa ulat, kinailangan pa raw siyang taserin ng mga pulis para lang malagyan siya ng posas. Lagay mo sa likod! Heto, sige. Arestuhin mo ako, pero siya, ikulong ko na lang sarili ko sa kwarto. Kailangan na nating tapusin ito. Ah! Wala akong ginawa. Wala ako. Sige, ituloy mo. Nakikita mo yung lalaki nakatayo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hilahin mo ang braso. Heto. Heto, kita mo? Nakuha mo na? Oo. Heto, ilagay mo to sa tiyan mo para mailabas mo yung tae ko. Tingnan mo ang mga daliri. Naka-bulletproof ang ulo mo. Alam ko dahil natatakot ako sa kanya. Sumigil ka na lang sa pagsasalita. Hindi, natatakot ako sa kanya. Isa akong daliri. Sa tingin ko nga. Nakikita mo ba yon? Stig ang pana at palaso mo. Oo, gamit ko yun sa archery. Bobby! Tingnan mo yan. Sa palagi ko may tumama sa kanya, anong dapat kong gawin? Alam mo yun?
Hindi ka naman nagpupuyat kakain ng buong gabi. Wala rin akong ginagawa, pasensya. Ang baho mo, binuhusan ka ng alak. Sige, tuloy mo lang. Wala akong ibang gamit kundi mga kutsilyo. Grabe naman. Nasaan ang ripel mo? Nasa bulsa ko ito. Turn na. Sige na, wala namang may pake. Alam ko, Tumigil ka na. May pagkakataon ka na magsalita. pero natatakot ako. Heto ang isang dambuhalang kutsilyo. Oo, syempre. Kailangan kong protektahan ang sarili ko. Pupupukin kita. Tinatangka ko lumayo sa kanya. May nakita siyang muka sa kanya. Oh, mukha kang inosente. Hinampas mo ang pulis para sa akin. Siya. Ng martilyo. Walang anuman, buhay ka pa rin. Nasa mga paa ko. Umupo ka! Yan na yon, yan ang punto-punto. Hawakan sa ulo, oh. Amberlin? Anong umiikot? Wala naman ako dito. Malubang dumugo ang pulis na tinamaan ng martilyo at kinailangang gamutin dahil sa sugat sa ulo. Sa tingin ko, Mahaba-haba rin yan. Mga 1 pulgada at kalahati. tinamang ka niya ng sobrang galing. Tinamaan kanya ng martilyo, sa tingin ko. Hindi ko alam. Madilim nun. At pinipilit namin pumasok sa kwarto. Pagbukas ng pinto, tinamaan niya ako. Kaya nakuha ko ang mga damit namin. Sasabihin ko, ikaw ang naglagay niyan. Oo, sige. Tinatangka ko itulak ng konti. Ayos lang yan. Hindi naman masakit. Hindi sa ngayon. Subukan mong wag takpan ang mga mata mo. Nakuha na namin yun. Oh. Magugustuhan ito ng asawa ko. Habang dinadala si Jacob sa kulungan, ipinipilit niyang wala siyang ginawang mali. Nakuha ko na. Wala ka talagang ginawang masama. Wala kang ginawa, gets ko na. Tingnan natin kung gagana yan. Swertihin ka sana dyan. Hindi ka naman nagsisisi. Hindi ka naman nagsisisi. Hindi, may babala talaga kami na maras ka sa mga polis. Sige, tatanungin kita pagkalipas ng 10 taon kung gumana depensa mo. Masaya lang ako na malinaw pa ang isip mo para ikaw ang managot sa krimen mo. Ano? Malinaw ang isip mo. Hindi ka naman masyadong lasing. Hindi. Maganda yan. Siyempre hindi ako lasing dahil may inakala ko may mapapaibig ako sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa isang basement. Sige. Ayan na. Hindi ako naabisuhan. Karapatan kong ipagtanggol ang sarili ko. Kahit habang pinoproseso siya para sa booking, patuloy pa rin siyang nagmamatigas. Pwede ka bang maghintay ng may pasensya? Hindi ako ganon. Hindi ako umatras ka. Talagang hindi ako ganon. Parang ganito, nagising ako, tapos may kaguluhan at may naghagis ng base sa akin at nakinig ako. Hindi yun ganon. Tingnan mo ang bulsa ko, baka may kutsilyo doon. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sinasabi ko lang. Wala akong marinig na kahit sino. Sobrang laki ng ibinaba ng timbang ko. Mukhang hindi. Sinusubukan ko lang bumalik sa Pluto. Hindi. Yan na lahat ng mga password ko. At dinala ko yon gamit ang trailer at parang naglalakbay lang sa print screen. May kasama ka nang pwedeng pumunta sa BGH. Panatilihing bukas ang mga ito. Sige.
Mga password lang ang mga yun. Hindi pare, hindi ko alam. Walang ID. No, it's asleep. May mabibigat ka bang kaso? Nasampahan ka na ba ng mabibigat na kaso? Ano naman ang karahasan sa tahanan, Ginong? Mas Beach? O... Merong mabanon? Mister. Mike? Ooh, Pare. Initingnan namin kung naka-file ang DNA mo. Sige, tama. Ano? Tubarin mo yung asul na jacket. Lalapit ako sa kanya. Kukunan kanya ng fingerprint. Sa tingin ko siya na magpapasya. pwede tayong gumawa ng isa. Asikasuhin ko na agad ang papeles para hindi maipit si Stacy. Hinahanap ko lang ito. Anong klaseng sapatos ang meron siya ron? Ah, sige. Sige. Okay ka ba? Nasa iyo ba ang baril mo? Sige, buksan mo ang pinto doon. Kukunin ko na rin yung akin. Akayin kita! Sundan mo lang ako. Sige. Tumungo ka rito at humarap sa pader. Sige, hindi ko yan gagawin. Sige, mga lakal. Talagang pasensya na po. Hindi ko sure kung marunong kang makisama sa iba. Umatras ka, lumipat sa kanan. Dito lang ang kotse. Ayos ka lang. Mainit at komportable ito. Sige. Papatigilin kita sa kotse na to kahit anong dahilan, ha? Na-clear na siya ng medics. Sabi nila, mababaw lang ang sugat niya sa noo at daliri. Ilalim ng kuko. Ilalim ng kuko. Hindi naman talaga nakapasok sa kanya ang mga probe. Si Jacob Culbertson ay kinasuhan ng malubhang pananakit, karahasan sa tahanan at paglaban sa pag-aresto. Sa kulungan, iginiit niyang pagtatanggol sa sarili ang ginawa niya. Subukan mong buuin yan. Mukhang basta itinapon lang nila ang fader na to. Sabi ko, hindi ko naman sinubukan buuin yan. Tignan mo. Hindi na ako nanonood ng porno ngayon. Tinamaan ng lalaking ito ang isang pulis sa ulo gamit ang martilyong may kuko. Ipinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Sinasabi mo lang sa kanya kung anong iniisip mo. Pagdepensa lang sa sarili, pare. Depende lang sa sarili, pare. May pinato sa akin. Hindi ko alam gusto mong gawin ko, pero manatiling marahas. Hindi kami yan. Kayo ba ang sumipa at sumira sa pinto ko? Free. Sorry, hindi ko. Alam. Payo ko lang, huwag magpadala sa galit dahil hindi ito ang tamang lugar. Alam ko. Pero hindi ko alam ang gagawin ko. Parang sila ang may control dito. Tama ba? Hindi ko alam kung ano dapat gawin ng isang tao. Tanggapin mo yan, hindi ko kaya lumipad, hindi mabilakad. Ibang pinto ito. Ang ganda ng lollipop mo. I sense. O nahulog ito sa loob. Tinitiyak ko lang na hindi nila ibinalik agad ang kutsilyo niya ng padalos-dalos.
Sa mosyon ng depensa noong Marso 11, 2026 hiniling ng abogado ni Jacob Culbertson ang pagsusuri sa kanyang kakayahan at katinuan. Ayon sa online na tala, si Jacob ay nakakulong pa rin sa Summit County Jail na may $50,000 na piyansa. Ayon sa ulat, may protection order na nagbabawal kay Jacob bumalik sa bahay ng ama kapag pinalaya siya. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner at magkikita tayo bukas dito para sa panibagong kaso.